Okay. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon. Okay. Mapagpalang hapon po. Sa totoo lang po, hindi po ako good speaker, kaya ngayon pa lang po ay humihingi ako ng konting pasensya. First time ko po mag-share sa harap ninyong lahat. At natutuwa po ako, may kagalakan po sa aking puso dahil nakikita ko po kayo. Totoo po yun. Ako po ay magpapakilala muna dahil alam ko po na karamihan po sa inyo hindi pa po ako kilala. Ako po si Princess Nessie Gonzalez. Pang-prinsesa po ang pangalan ko pero hindi ko lang. Sige, payag. Prinsesa naman daw po ako ng Diyos. Para kay Lord. Nagpapasalamat po ako kasi unang-una sa lahat, isinare sa akin ng mga magulang ko na ipinanganak po ako and I am an answered prayer. Kasi po, nung time na yun ay nag-wish ang mga magulang ko, hindi nag-wish, nag-pray. Nag-pray sila kay Lord na magkaroon sila ng anak na babae. Kasi 3 na po yung kapatid kong lalaki, siguro gusto nilang magkaroon ng prinsesa. Sige, payag. Gusto nilang magkaroon ng hindi kumbinsido. Magkaroon ng anak na babae. And my mother and father, tuwang-tuwa sila nung ipanganak ako at ang sabi nila, singkit ang anak ko. Ang ganda ng lahi ng anak. Singkit siya. Tingnan niyo yung mata ng anak ko. Kaya lang pagkalipas ng ilang araw, nagtaka sila. Bakit hindi nagmumulat yung singkit na anak ko? Anong nangyari sa anak ko? And then the doctor told them na, I was born genuinely and rarely po kasi yung case ko. Ako pa lang daw po yung na-diagnose dito sa Cam Norte na ganito yung case, undeveloped yung mata. So sabi ko kay mama, bakit mama iniwan mo sa tiyan mo yung mata ko? Ilabas mo yan dyan. Yun. And then, so, hindi ko po naramdaman na hindi ako normal. My family never treated me like na may kulang sa akin. Tinuruan nila akong maghugas ng pinggan, maglaban ng damit, kumain mag-isa, at in-encourage po nila akong mag-aral. Kaya lang, sabi ko pa paano? Pero gusto ko. And then, bata pa lang po ako, yung mother ko po kasi is active din siya. Active siya sa pagsiserve kay Lord. Active siya and narinig ko sa isa sa mga teachings na bakit daw po may mga batang isinilang na ganito, na pinanganak silang bulag. Binasa po nila sa akin yung nasa Ebanghelyo ni San Juan, yung tungkol po doon, na tinanong ng mga alagad si Jesus kung bakit po siya isinilang na bulag. Ang sagot ni Jesus is, hindi kasalanan ng magulang, hindi rin kasalanan ng anak. Isinilang siyang ganyan upang mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. So, bata pa po ako nun, hindi ko po maintindihan. Sabi ko, paano ko po ihahayag ang kalwalhatian ng Diyos, Lord? Gusto ko pong mag-aral. And then, God grant me. Napaka-instant po ng paghahayag ng ating Panginoon ang sagot niya. Hindi po ako humanap ng school, yung SPED teacher po yung pumunta sa bahay. Hindi ko rin po alam kung paano niya nalaman na may blind doon. Basta po pumunta siya. And then the story went on and on and on and mahaba po kasi 22 years po yung buhay ko. Baka po abutin tayo ng 22 years pag pinento ko ay baka po maboring kayo sa akin. So yun po, nagpatuloy ang buhay ko elementary. Napaka-normal niya. Hindi nga po ako naniniwala sa kanilang bulag ako. Sino nagsasabi sa inyo? Hindi po ako. Kasi sweeper ako ng teacher ko. Kasama ako sa lahat ng activities until dumating ako sa high school. Doon ko naranasan yung pagkakaiba. 2 beses akong na-reject ng school simply because I am singkit. May discrimination po sa mga singkit. Nakatulad ko.
school, no need to mention but I am so thankful. Kasi may trial and error po nun. Ang sabi nila, okay, tatanggapin ka namin 1 month. Pag hindi mo napatunayan na worthy ka, alisin ka sa section 1. Ay di ako naman po, kailangan ganyan ko, kailangan i-excel ko lahat ng pressures, lahat. So nagawa ko po yun with the grace of God. Hindi ko po kaya kasi kung yung mga normal na bata na hindi singkit na katulad ko, ay may time pa silang mag-gimmick, may time pa silang mag-go wherever you will go. Ako hindi pwede. Kung kinakailangan nila ng dobleng pagsisikap, kailangan ko ng triple kasi kapag di ko ginawa yun, matatanggal ako sa school ko. Wag naman! Sabi ko. But God grant me na makagraduate ng high school. And then college na. Ang saya. College na ako. Ang totoo po niyan, not contrary, but my college life is the most colorful event of my life. Kasi po, mas aware na ako nun sa pagkilos ni Lord sa buhay ko. Dati kasi po, pinipilit kong makisabay. Pero nung college life, natuto ako to surrender everything to God. Bakit po? Kasi nung college life na, hindi na naman po ako tinanggap sa... Sabi ko na nga ba eh. Pagsingkit po talaga, Mamaya po magpapa-opera na po ako para maging bulakog naman yung mata. Pero hindi po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon nung makapasok po ako sa Mabini Colleges. Yung isang experience ko po kasi kung ikikwento ko siya, mahaba po siya. Hindi i-allow nung time. Pero I was totally in pain. 1 year in pain na sa school na una kong pinasukan is nakaranas ako ng tinanggap na ako pero hindi ako belong. Tinanggap ako pero ramdam ko na hindi ako gagraduate. Tapos is pasado po ako nun sa isang scholarship dati. I-greenan sana yun. Kaso bumagsak po yung isang grade ko sa mathematics dahil po hindi naniniwala yung teacher ko kung paano ko daw po na-solve ang problem nang hindi ko ginagamitan ng formula. Kasi po hindi naman po pwedeng isolve ko sa harapan niya na chalkboard ang gamit ko, isusulat ko ganito po, x is equal to negative y raised to the power of 10 whatsoever. Tinanong niya po ako ng isang question na nasagot ko siya. Nakitang-kita niya naman po nag-iisip lang po ako ng 5 minutes ko pa nga po yun bago masagot. Hindi po siya naniniwala. Imposible daw po. Gusto ko na sabihin, kay Lord nga walang imposible. Bakit sa'yo? Hirap-hirap mo maniwala. Pero love ko siya. Super love ko po yung teacher kong yun kasi siya po yung naging dahilan para makilala ko yung kagandahang loob ni Jesus sa buhay ko. Yan. Kasi po ngayon, although tumigil po ako ng 2 years, medyo na-traumatize. Aminin ko po na na-traumatize ng konti ang aking puso. Tumitibok pa naman po siya na. Kaya lang po is hindi ko alam kasi naramdaman ko Naramdaman ko na hindi pwede. Pero yung tatay ko, makulit din po yan, mana po ako dyan. Yung tatay ko po ay in-encourage niya ako na mag-aral ulit. Ayaw kong malungkot ang family ko, ayaw kong malungkot ang mga kaibigan ko. So nag-aral ako ulit sa Mabini. Tinanggap ako, pero ang naging problema is financial. Unang-una dahil dalawa kaming college nung time na yun. Pangalawa, dalawa rin kaming special sa family. I was proud to say na yung isang kapatid ko is, he is epileptic but he is blessed by God. So, yun po. So, dalawa kami sa college. Sabi ko, Lord, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko, gagraduate ako for your glory. Bigyan mo po ako ng way para makagraduate ako. Kasi tinanggal na nga po ako dun sa isang scholarship ko dahil nga po sa formula na yan.
Yun po. Hanggang sa dumating po sa buhay ko yung offer ng Angkop Scholarship dito po sa couples na second year po ako nun. Second year college. Sabi ko, Lord, ikaw talaga, Lord, kung kumilos ka instant, hindi pa halos ako, hindi ko talaga alam. Desidido na ako mag-aral. Naka-recover, naka-move on na po ako. Pagkatapos ay hindi pa iginagrant. Sabi ko, Lord, nung mapalingon ako, may kumausap sa akin, you want to be a scholar sa Angkop? Ay, paano po? Ay, ganito naman niya. Sinabi niya yung procedures hanggang sa makapasa naman ako. Thank you, Lord. Nakapasa ako kahit paano. Alam ko na kung ano yung tatahakin ko. Hanggang ngayon po, I am a proud scholar of Angkop and I am graduating. Graduating na po ako na ipinakita po sa akin ng ating Panginoon na hindi totoo yung sinabi ng isang school sa akin. Kasi that time na magkakaroon sana ako ng benefactor, sabi nila, huwag niyo na pong pag-anuhin yung batang yan, hindi rin naman po siya makakagraduate. May mathematics din baga pong subject doon saan. Sabi ko, Lord, ipakita niyo po ang kapangyarihan mo. Doon lang po ako nag-depend. And Angkop is used as an instrument by God para po makatapos ako ng pag-aaral ko. Ginamit po silang instrument plus yung motivations mula sa mga brothers and sisters and then yung financial support na hindi naman po ang ating Panginoon pag nagbigay siya hindi kulang. He is more than enough. Di ba po siya po yung Diyos na higit sa sapat. Siya yung nagkakaloob. Yun po yung naramdaman ko sa Kanya. At yung sinabi ko po sa inyo kanina na tinatanong ko kung paano, kung may papakita at may papakilala ang kalwalhatian ng Diyos, na-realize ko po, sa tuwing magsasalita po pala ako, hindi ako magsasalita para sa akin. Sa tuwing isi-share ko yung buhay ko, hindi ako mag-share para ipakilala ko yung sarili ko sa inyo. The best way to share is to let God be known sa lahat po ng tao na nandito. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Hindi ko po ma-express kung how much thankful ako sa Angkop, sa ating Panginoon, sa inyo pong lahat na nandito na nakinig sa isang napakadaldal na, ewan ko po kung saan nagmumula ang kadaldalan ko. Hindi po ako nakakakita, pero yung ano ko po, yung bibig ko ay parang napunta lahat ng, ewan ko, napunta lahat ng nasa mata ko ay napunta sa ibang senses ko. Kaya po papasensyahan nyo na po. Buti nga po, hindi pa po ako mabilis magsalita ngayon kasi minsan po talaga napakabilis ko magsalita. So, bilang panghuli po, kasi ang haba na po, pasensya na po kayo. Mahaba po talaga ang buhay ko. Napaka-colorful po niya sa tulong ng ating Panginoon. Hindi ko alam na mararanasan kong mag-practice teaching. Hindi ko alam na mararanasan ko na tawaging teacher ng mga estudyante. Teacher ng mga katulad ko. Nasabi ko, Lord, anong ituturo ko? Pareho na kaming singkit. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ituro mo sa Kanya kung ano ang itinuro ko sa iyo. So, God teaches me how to write. Yung braille system po, alam ko po aware kayo dun sa braille system, di ba po? Yung pong tuldok-tuldok na pag binaliktad mo ay butas-butas. Yung pong braille system. Pero may meaning po yun. Kaya lang po, kami lang ang nakakabasa ng meaning niya. Tinuturuan ko po yung ibang teachers namin na, sabi po ng isang sped teacher ko, nagkakamuta na daw po siya sa mata kakabasa ng braille. Sabi ko, huwag na ma'am, sige na po, huwag na. O, sige na, kung saan. Sana naman po ako nito mapupunta. Kaya bilang panghuli po, gusto ko po sanang mag-dedicate ng song. Song una para dun sa tumulong sa akin dito sa Angkop. At panghuli, sabi po, I save the best for last. Save the best for last kasi I want to give kung hindi 100%, 200, 300, kahit
1000% pa po ng grace, ng glory, ng papuri sa ating Panginoon. Kasi hindi po kayang i-describe kung ano yung ginawa niya sa buhay ko. Kahit nga po ako, hindi ko may kwento ng isahan lang sa inyo. Pwede nyo naman po akong tanungin na lang someday. So, thank you. Thank you po sa inyo. Yun na lang po. Panginoon. So, inaanyahan ko po kayong lahat. Alam ko kung alam niyo po itong song na to. Let us give God the best praise.